Guys, welcome dito sa The Sun at Tarot. Ang reading ito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. Dun, 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 dun. Three of Pentacles in reverse. Ano ba ang energy mo ngayon? Clarify ko muna to. What's with the Three of Pentacles in reverse here? More clarification with the Three of Pentacles in reverse. Deceit. Deceit. This is deceit. Na-booking mo na deceit. Nalaman mo na, na-discover mo na deceit to. Na ginagawa ng iba sa'yo. Na hindi na nagtatagumpay. Hindi na na-recognize o hindi na nagsasucceed to pagkaganto yung mga deceit nila. Hiwalay sa'yo. You're not affected na. Hindi na united sa yung deceit nilang ginagawa. Hindi na ina-union sa iyo. It's not united with you, no? Yung deceit to. See? Umpisang card pa lang eh. Na-sense ko na hindi yan sa love life. Deceit yan siya na ginawa nila. May ano dito. Ito lang, clarification lang naman eh. May the moon, no? Deceit or scheme ng iba yan. Kung may tumutulong sa kanila, buwag na sila or hindi nagsasucceed yung kanilang mga ginagawa against you na deceit. Hindi na unite sa'yo o hindi nangyayari sa'yo yung gusto nilang mangyayari sa'yo. Ano pa about sa'yo? You know what? Cunning kasi iba, grabe. Tapos ang tingin nila sa sarili na they're so intelligent daw. Pero ang mga iniisip nila puro deceit scheme, no? Kafulishan, evil doings, traps against others, no? Nine of Swords. Yan sabi ni Jesus Christ, wag daw maging impatient, maging patient. Kasi katulad niyan, kung mayroong mga mambuli, merong mga, alam yung mga una-una kasi yan sila, mang-retarian sila eh. Scheme nila yan. Para pag nagalit ka, o pag gumanti ka, pag nagalit ka, makarma ka. No? Parang kahit, basta meron yan sila, it's their tricks, it's their scheme. Napaka-cunning, deceitful. Pero may hatol yan sa kanila. Magaling sila mag-pretend pati. Nine of Swords in reverse. Kaya maging wise, no? Sa pagdating sa pakipag-deal or pagdating sa mga ganyan, maging wise. Malaga talaga yung maging mahaba yung pasensya kasi yan ang kanila parang opportunity na pagka maiksing pasensya mo para matrap ka sa mga scheme and deceit nila, sa mga traps nila. Nine of Swords in reverse. Ayan. Hindi ka nag-overthink, hindi ka na-stress. Kasi hindi united sa'yo yung ginagawa nila sa'yo na deceit. Alam mo na eh, yung deceit nila eh. Baka doon kanina sa isang video, napanood mo yon, may isa doon na sample na ginagawa nila, deceit din, scheme nila, trap, mga ganun. Nalaman mo na yon. Nine of Pentacles in reverse. Sino to? Enemy to? Na gumawa na deceit? Hindi enemy na gumawa ng deceit. Magician o witch. Ay, witch at mukhang
mayaman pa, no? Galing sa devil yan, yung kanilang kayamanan. Basta mga ganyan. Unstable. Ungrounded. Uncomfortable. Why? You are positive. You are inspired. Oh. Or parang nagbibigay ka pa ng hope, inspiration sa iba, pwede din. With a star. Ano pa ang about sa'yo ngayon? Three of Cups. Ikaw tong nagsiselebrate. No, it's not you. Mga defensive na mga tao nagsiselebrate. Mga defensive na mga tao nagsiselebrate. Bakit? Dahil tingin nila nag-succeed yung mga schemes nila and they sit against you. Dahil tingin nila nag-succeed yung mga schemes and deceit nila against you. Pero nag-succeed nga ba yung schemes and deceit nila against you? Hindi. Hindi. Yun lang ang tingin nila. Hindi nag-succeed. Ang mayari pa sa kanila, impyerno sila. May impyerno. Ano ang mga kontrabida yan? O kung lalaki, di kontrabido, no? Pagka ganun. Yan ang mga sign ng mga evil. Alam mo yung kontrabida talaga na gumagawa ng mga scheme at deceit at tuntua sila. Yan ang mga nilalagay sa impyerno. Isa yan sa mga nilalagay sa impyerno. Tama po ba? Mahatulan. May justice. Oo daw. Isa yan sa magkakaroon ng hustisya yan. Yung maginagawa nila na yan. Mahatulan yan sila. Anak ko, ayun na naman si... Wag mo awayin. Labas, Jabaki, labas. Awayin mo. Itim. Hatulan yan sila. Ano ang darating sa'yo? Ano kaya to? May paparating nga sa'yo. Brave, passionate, active, energetic, aggressive na puntahan ka. Talagang parang flexible pa. May pusa dito. Na matapang may red Sigido, napuntahan ka. May person mo ba yan? Yung Knight of Wands na yan? Puntahan ka or else ay i-message ka, pwede din ganun, o kontakin ka, no? Person mo na defensive ba siya ngayon? Mukha nga defensive siya. Defensive. Kanino defensive to? Sa'yo ba? Hindi sa'yo. Kundi dito sa mga kumbaga naglalagay ng depensa yan. Or aware na siya na may mga attackers, may mga manipulators, may mga superior. Diyan siya defensive. Clarified by Five of Swords. Tama ba sa mga superior na mga tao? Yes, sa mga superior. Ayan. Diyan siya defensive na naglalagay ng defense niya. Aware na siya. Aware na siya. Yun naman pag aware ka, may mga ganyan, hindi ka na nila basta-basta may isahan. Hindi ka na basta-basta naman yan matrap. Kanila mga traps. Hindi ka na nila basta-basta ma-deceive. Kasi in reality talaga, sa mundong to, mayroong mga deceiver, mayroong mga cunning, deceitful. Pero yun nga, sabi ni Jesus Christ, may hatol. Kasi siya ang nag-guide dito ngayon. Until now ba, ikaw pa rin po ba Jesus Christ ang nag-guide? Siya pa rin daw. Siya pa rin talaga yung nag-guide dito ngayon. Bakit nandito ngayon si Jesus Christ? Kasi
Ang alam ko para grounded ako, tinanong ko na yun, para grounded daw ako. Kasi di ba Biyernes ngayon pati. Biyernes, may mga gumagawa ng mga, alam nyo na, kaliwa, mga ganon. Para hindi, ibig sabihin pag grounded, stable, secured, stable, no, ganon. Tama po ba? Kaya nandito ka ngayon para grounded pa rin ako. Para grounded. Para grounded pa rin ako kasi may mga superior nga, kasi may mga deceitful. May gumagawa ng scheme din sa akin, may mga gumagawa ng deceit. Yun kasi ang totoo. Yung mga evil na mga tao, basta mga evil, no? Sana yan sila magsinungaling, guys. Sana yan sila magmanipula. Mga kaning talaga yung mayan. Pati sarili nga nila, paniwalain nila sa kasinungalingan nila eh. Sa mga ginagawa nilang kasinungalingan eh. Diba? Ganyan yung mga yan. Na-irritate yan sa truth, sa katotohanan, yung mga yan. Kasi evil eh, ayaw nila ng katotohanan. Hindi sila komportable, na-irritate sila. Lalo na yung inner demons nila, na-irritate sa truth, sa katotohanan. Ano ang next na mangyayari sa buhay mo? Whip. Para magkaroon ka na ng whip. Ganun ba yun? Magkaroon ka na ng whip na panlaban, no? Panlaban sa mga superior na yan na panlaban sa mga superior. Panlaban niya sa kanila. Para stable ka. Para ma-ward off siguro. Para takot silang, para matakot na sila sa'yo. Ganon. Para matakot na sila sa'yo. Mga evil forces kasi yan eh. Tao man o kung ano. Basta mga evil na klase na ano. Nasa mundo na to. Evil forces. Nasa evil forces yan. Like witches. Like, kahit hindi pa witch na evil na klase ng tao. Alam nyo yung evil. Mga kontrabida yung kadalasan. Basta, alam nyo naman siguro kung ano yung evil, di ba? Masaya yan sila sa pagdurusa ng iba. Parang, talagang tuwang-tuwa sila. Ang sarap ng pakiramdam nila. Ang saya-saya nila. Pag nakikita nilang nagdurusa yung iba, nahihirapan yung iba. Ganon. Kaya, nagasik sila ng lagim. Kaya, gumagawa sila ng mga scheme and deceit. Ganon. Basta ganon yun sila, guys. Ano pa next na mangyayari sa'yo? 3. Maging stable ka na, secured, rooted, grounded. Ayan. Bakit bibigyan ka ng whip? Na parang magkaroon ka ng whip, no? Panlaban dyan sa mga na evil na yan. Kasi pipistihin ka nila. Maatake sila ng maatake sila. Mamiste sila ng mamiste. Kaya nung sinaunang panahon pa, dahil sa ang mga tao ay madaming evil, kaya pinaanaw dito sa mundong to, di ba? Yung tinira na lang si Noah at pamilya niya kasi yun ang matino, yun ang may takot sa Diyos, yun ang namumuhay ng mabuti at maayos. Hindi sila evil. Ganun. Ano naman ang next na mangyayari sa buhay mo pa? Mountain. Pupunta ka sa mountain or else ay ma-achieve mo yung pinnacle of success kasi nasa tuktok ng bundok na. Swertein ka. This is lucky number 21. And mamasyal ka, baka mag-hiking ka o mamasyal ka sa bundok. Basta sa bundok, sa mountain, o baka doon ka titira malapit sa mountain, sa paanan ng bundok, o kaya doon ka titira sa taas ng bundok. Merong mga tumitira sa taas ng bundok kagaya sa Benguet, sa Baguio,
dun sa Dumaguete. As in, sa taas na sila ng bundok nakatira, guys. Tapos may palayan pa nga, diba? Sa mga, ewan ko sa Nueva Vizcaya ata, ganun din ata eh. Yan. Parang fresh, no? Fresh. Fresh sa taas ng bundok. Nakaka-relax. Nakakalma ng pakiramdam. Ang sarap ng pakiramdam pag nasa taas ng bundok. Kasi para natatanggal yung mga ano yun, yung mga carbon dioxide, lalo kung napaikutan ka ng puno, madami kang malanghap na oxygen. Ano pa yung body mo energy ngayon? Nire-reveal mo yung totoong ikaw. Ikaw mismo natanggal ng mask. Nire-reveal mo. Pinapakita mo, kumbaga nagpapakatotoo ka. Pinapakita mo yung authentic self mo, yung totoong ikaw, yung totoong personality mo, yung totoong pagkatao mo, yung totoong zarilyo, no? Sa English pa. You are brave to show, or maybe to tell, to share, no? To others who you are, or i-reveal mo sa ibang tao, or tinatanggal mo yung ano yung nakatakip, no? Sa pagkatao mo, sa personality mo, sa mukha mo, ganun. And then, mapagmahal ka sa animals, so mapagmahal ka sa animals, you know. You are more connected sa animals at malapit yung loob mo sa mga animals. You know what? Yung mga animals kasi, mga inosente. Yung mayan. Wag lang sa buaya kasi trader ang buaya, guys. Mangain talaga yan. Predator yan eh. Piliin nyo naman yung animals hindi kayo kakainin. Pag buhaya talaga kakainin ka niyan. Predator yan. Natural instinct. Karne ang kanilang kinakain, you know. And grounded ka. Ayan no. Rooted, grounded. You're brave, passionate, color-ready. And ano pa ang personality mo? Anong personality mo? Knowledge. Knowledgeable ka, madami kang alam. Madami kang natutunan. At patuloy ka pang nag-accumulate ng knowledge, nag-acquire ng knowledge. Kasi there's growth with the color green. Huh? And you look powerful and strong. May strength ka because of your knowledge. Kasi may face of the dragon and may lion din dito. You're brave with the color red na mag-research, na maghalungkat, magbasa, mangalam, alamin mo, halungkatin mo, yung pwedeng mga deeper knowledge na, mga ganun. You are knowledgeable. Yan. Collective reading po dito guys ha. Collective reading. Tungkol naman dito sa person na to na papunta sa'yo. Ito. Ano intention sa'yo ni Knight of Wands na yan? Let's see. Ano intention sa'yo ni Knight of Wands? Ay, yung maging masaya kayo together. Yung magsama kayo at mamuhay ng masaya. Full of happiness, full of bliss. At mamuhay ng, alam yung maliwanag, no? Kasi may sun eh. Na you're active, energetic together, masaya kayo, blissful, yung buhay niyo na magkasama kayong dalawa, no? Ayan. And then, ang mag-succeed na
You will be together. Ayan. Ano ang feelings ni Knight of Wands? Ay, Queen of Cups. Mahal ka niya. Emotional siya sa'yo. O in love siya sa'yo. Attached emotionally. Sensitive yung feelings niya sa'yo. As well as nagiging courageous with the color blue. Ayun, no? And truth. Hindi niya nare-reject yung feelings niya towards you. Parang I sense na parang feel niya or gusto niya talaga, no? Gusto niya yung nararamdaman niya towards you. Merong iba na parang nare-reject nila yung feelings nila kahit na emotional sila, sensitive sila towards someone, lalo kung defensive, di ba? Pero ito hindi. Yan ang nagbibigay sa kanya ng courage din. Para i-pursue ka, para mag-take ng action sa'yo, para kontakin ka o puntahan ka. Yan, kasi mahal ka niya. Dinidesire niya magsama kayong dalawa. Hindi yun ang dinidesire niya with the Queen of Cups na magsama kayong dalawa. Dinidesire ng person mo na to na si Knight of Wands na na magkatuluyan kayong dalawa. Tingnan natin. Pwedeng magkatuluyan. Upright ba to? Yung 3 of Swords. Oo, yung magkatuluyan kayong dalawa. Kaso lang clarified by 3 of Swords. Kahit siguro mag-ex na kayo, kahit nagkaroon ng conflict or kung nasaktan nyo man ang isa't isa. Sabi lang naman ganun. Kasi clarified by 3 of Swords. Ayan. Na-sense ko lang naman yun. Pero yun talaga yun talaga ito. Yung in love siya sa'yo, emotional siya sa'yo, sensitive yung feelings siya sa'yo. As well as, pag mga ganito, nagkikare yun sa'yo eh. Affectionate yan sa'yo eh, pag Queen of Cups, no? And, ano yung iniisip ngayon ni Knight of Wands na to sa'yo? Naswertihin siya na magsama kayo sa isang bahay. May bahay dito sa Wheel of Fortune. Nakatutok yung araw dyan sa bahay. Na pwede din na iniisip niya na nakadestin kayo magsama. Yan. Sa isang bahay, bubuo kayo ng pamilya, syempre. Yun ang iniisip niya. Na nakadestin kayo. Yun bang iniisip niya with the Wheel of Fortune here? Yun ang iniisip niya, High Priestess. Using its intuition, his or her intuition. Yan. Or, bakit niya naisip yun na nakadestin kayo? Dahil yun nasagap ng intuition niya? Yes, dahil yun ang nasagap ng intuition niya na nakadestin kayong dalawa, na nakatadhana kayong dalawa. And then, edi mas lalo siya maging emotional yan. Mas lalo maging sensitive yung feelings sa sa'yo. Mas lalo siya ma-attach sa'yo yan. Kasi yun ang iniisip niya. No? Yun ang nasasagap ng intuition niya na nakatadhana kayo sa isa't isa. Na magsama. Ayan. Nabubuo kayo ng pamilya. Wow. Ano naman ang goal ng person mo na to na si Knight of Wands, na buhay kasama ka, mga binivision niyang iba yung binivision na sinasabi ko dito, hindi yung vision na katulad doon kay Rudy Baldwin, ha.
yung vinivision, yung kumbaga parang ini-imagine niya ba, yung ganun, yung ibig kong sabihin dito sa reading na to na vinivision niya, yung vinivision niya, parang ini-imagine niya ba, no? Yung parang superficial na nag-imagine ba, yung ganun, yung parang nagde-daydreaming, yun ang ibig kong sabihin vinivision dito sa reading na to, sa sinasabi kong vinivision niya na maging buhay ninyo. Baka ma-misinterpret kasi ng iba ba. Ang core, yung matibay, yung inyong pagsasama. Na hindi kayo matatangay, no? Hindi kayo masulsulan ng iba. Hindi kayo mamanipula yung isip ninyo. Hindi kayo mapaaway ng iba. Hindi kayo mapahiwalay ng iba. Alam niyo, matibay, parang bangka na hindi matatangay ng alon. Pag merong angkor, no, pag binaba mo yung angkla na yan, ito, sa ilalim, kasi dati may bangka kami, ganyan talaga yan, no? Binababa yan, kahit sa barko, binababa yan para hindi matangay ng agos, ng alon, ang bangka or barko man, ganon yan, ganyan yan, kaya alam ko. Para steady, kung saan mo nilagay yan, ay doon lang talaga yan. No? Kasi kakapit din sa putik yan. O kung may makapitan pang bato sa ilalim, may kakapit yan siya. Hindi siya basta-basta matangay. No? Ayan. Kunwari, pag namatay yung motor ng bangka, nilalaglag yan. Yung angkla na yan. No? Pabigat yan eh. No? Ayan, kakapit yun sa putik. Basta-basta sa ilalim ng tubig. Hindi ngayon basta-basta matangay. No? Habang inaayos pa yung bangka, kung namatay ang makina, kung ano ang problema. Ganun. Ganun yan guys. Ako kasi may experience ako sa dagat. Kasi nga, may hanap buhay ako dati sa dagat. Kaya ganun. Kaya alam ko yan. Yung pagdating sa mga ganyan. Ano naman ang gustong sabihin sa inyo ni Jesus Christ? Sa inyo ng person mo. Sign of Wands. Sa inyo ng person mo, tama ba, Jesus Christ? Baka man na-misunderstood eh. Tama, sa inyo ng person mo. Kasi ano naman sabi ko sa inyong dalawa. Kasi siya ang guide. Kahit na mabigat, kahit na mahirap, kahit na may mga baggage, kahit na pahirapan, ay huwag mag-give up. Yan. Huwag mag-give up. Patuloy lang. No? Kasi sa mundo to ganyan dito eh. There are challenges. Lalo kung may gumagawa ng scheme and deceit sa inyo. Patuloy lang. Huwag mag-give up. Huwag huminto. Kahit ang bigat-bigat. Ganun. Sa lahat naman ng viewers, anong message mo po sa kanila, Jesus Christ? The Hermit. Mag-introspect daw kayo. Mag-introspect. Tama ba? Mag-introspect po ba? Mag-introspect. Oo, mag-introspect kayo. Clarified by 7 of Wands. Para ano? Para saan? Para hindi maging defensive. Hindi para maging defensive, no? Kundi saan ba sila dito? Ito. Oo, tama. Para makapaglagay kayo ng
defense. Para makapag-isip-isip kayo na makapaglagay kayo ng defense. Defense, no? Defense. Ibig sabihin nito, manalangin din pati. Tama ba? Upright. Pwede na din yun. Upright naman eh. Oo. Manalangin na din kayo pati. Yung introspect na kasama yung panalangin. No? Yung may privacy kayo. Mag-isip-isip kayo. Yung gano'n. Focus kayo sa inner self ninyo. Kilalanin nyo na mabuti yung sarili ninyo. Kasi yung mga tao na extrovert, baka ma-extrovert kayo. Yung mga tao na extrovert ay halos hindi nila kilala yung totoong sarili nila. Pero yung buhay ng iba ay alam nila. Dahil may mga chismosa. Walang alam sa sarili, no? Hindi nyo malaman kung tama ba yung ginagawa ninyo. Lalo kung mahilig kayo sa chismis. Tama ba? Toxic yan eh. Yung chismis kayo ng chismis, tapos yung gagawa kayo ng kwento. No? Para siraan si ganito ganyan. Baka ganon. Ayan ay ano ko lang. Additional ko na lang yan dito sa card na to. Kumbaga, sarili ko opinion yun. Ito ay, ayan, basta mag-introspect daw kayo. No? At meron kayong makikita, kasi merong owl dito, na hindi ninyo nakikita. Lalo kung nakafocus kayo sa buhay ng iba, sa outside world, hindi sa inner world ninyo, try nyo din mag-introspect. No? Spend time alone, minsan kahit isang beses lang. Mag-introspect kayo, isip-isip, magmuni-muni na, tama ba yung ginawa ko? Makatwiran ba ako? Mga ganun ba? O kaya ay ano kaya yung gagawin ko para umasinso yung buhay ko? Mga ganun ba? Basta ganun mag-introspect. Try nyo mag-introspect. Yan. Mag-introspect daw kayo. Kunin ko na to. Ano naman ang darating sa buhay mong pagbabago? Ito, dito sa reading na. Ano ang darating sa buhay mo na pagbabago? Anong pagbabago kaya? Upright ba itong judgment? Upright to guys. Upright eh. Palang pa kasi ito eh. Di ganito siya no. Clear yung judgment mo na. Oh. Clear yung judgment mo. Yung isipan mo. Na itong pamilya na ito ay against sa happiness mo. Ayan o, na devil itong pamilya na ito. 10 of Pentacles. Tao ba itong pamilya na yan? 10 of Pentacles? Tao daw yan sila, tao. At parang ano pa to guys eh, parang parang spiritual. Ano yan sila? Makajus pa tong pamilya na to eh, makajus eh. Pero may klaro na sa judgment na itong pamilya na ito ay gumagawa ng kademonyuhan. Sila tong pwedeng na mamanipula sa isipan mo o gumagawa ng spiritual sa iyo, mga kaliwa, mga ganon. Madami guys na makajos para simba pero ginagawa nila kademonyuhan. Kaya nga hindi mo base yung ikakaligtas ng kaluluwa ng tao sa kung panay simba o panay ano. Kasi iba nagpipretend lang yan. Nagbabalat kayo, kumbaga ganon. Parang mga ano ba, parang mga lobo na nag-anyong tupa. Oh, ganon. Kaya ay sigbin.
na o kaya demonyo na nagkukunwari na santo. Ganun ba? Madaming ganyan. Nagpipretend lang yan sila para mapaniwala yung iba na kunwari maka-Diyos sila, mabuti silang tao. Madaming ganyan ah. Ay, tama ba? Madami bang ganun? Madami nga daw. Tama. Sabi ni Jesus Christ. Madami nga daw. Kaya nga ang dami doon sa impyerno eh. Kaya nila ginagawa yan for their self-interest. Para mag-benefit sila. Para malinlang nila yung iba. Paniwala na pagkatiwalaan sila. Pero hindi pala. Itong pamilya na to ay against happiness mo. May ginagawa yan silang kademonyuhan sa'yo. Pamilya na hindi kumpleto. O maybe they're not satisfied sa buhay nila. Yan. Hindi na nilang pa-clouded yung judgment mo na paniwalain ka na mabuti sila na mapagkatiwalaan mo sila na wala silang ginagawang scheme or deceit or evil against you. Kasi maaaring pinaklouded na yung judgment mo yan na katulad ng ginawan kanila ng orasyon na pampaamo, tama ba? Pampaamo. Meron yan silang ginawa ng orasyon para umamo ka. Para may mga ganyan. Para magaan yung loob mo sa kanila. No? Baka kung nandiyan na yun sa paligid nyo, ay kunwari kapitbahay mo, binabato ka palagi ng orasyon na pampaamo. Na magtiwala ka sa kanila, hindi mo sila paghinalaan na may ginagawa silang evil against you, mga ganun ba? Pamilya na yan. O, di ba? See? Booking yan dito. Kasi ganyan yung mga evil doings na binubooking yan. Kasi sa side ng light. Hindi yan kinukonsente yung mga deceit and scam na yan ng iba. Ano ang next na mangyari sa buhay mo? Ganda yung may mga improvement, mga pagbabago. Maging ano ka na maging clear and sharp yung mind mo. O, yan talaga eh. O, maging clear yung judgment mo, intuition mo, no? Na maging clear na sa'yo yung sinasabi ng spirits o ng celestial beings man. Basta kung sino man yung nag-guide sa'yo, kung sino man ang nandyan na sinisendan ka nila ng messages, no? Para i-guide ka na sa ganun na hindi ka magkamali, no? Kasi pwede kang linlangin ng kampo ng kadiliman, no? Tao man o ano, mapanlinlang kasi yan sila. Mga magaling magmanipula kasi yan talaga yan, masinungaling at manipulative yan, deceitful cunning pa nga eh. O kaya ay yun na nga pati kung pag ginaid ka, klarong-klaro na yan, no? Sa pandinig mo, sa isipan mo, yung guide nila sa'yo. At direct na yan sa bunganga mo. Direct na ilabas mo sa bunganga mo, ganun ba? At ano pa, ang gusto sabihin sa iyo ng person mo na to, si Knight of Wands, ito. Si Knight of Wands. Ayan o, may offer daw yan sa'yo. May plano na siya, may sketch. May parang map. Ayan o. Papunta sa'yo. May plano na yan na mag-take na action o puntahan ka o kontakin ka. At may offer nga yan sa'yo na something stable, na talagang maging consistent siya, na seryoso yan, no? And passionate pa ngayon. And talagang willing, no, na i-pursue ka, na pwede mag-risk sa'yo. Nine of Wands. Lumabas na Nine of Wands dito. Ano to Nine of Wands na yan? At kaya lumabas yan? Wala akong tinanong dyan ha. Upright ba to Nine of Swords? Yeah, it's upright. May mga defensive. Si person mo ba na to na Knight of Wands? Hindi.
Hindi si person mo. Defensive daw. Ganyan talaga yung mga yan. Maging defensive yan sila. Mahalata mo sa ano. Baliktarin ka pa naman yan. Ganun yung mga yan. Babaliktarin ka nila. Sanay naman sila magsinungaling eh. Oh. Merong, ano ba to? Madami ba silang defensive? Madami po ba silang defensive? Hindi naman. Basta merong defensive oh, na talagang nagiging aggressive, nagiging impulsive na mang-atake. Oh? Mang-atake siya. Mang-atake. Para pahirapan ka. Para pahirapan kayo ng goal niya. Yun ang plano niya. Ma-atake daw siya. Mag-succeed ba siya? Hindi. Hindi siya magsasucceed. So, yan guys. Ano pang gustong sabihin sa iyo nitong person mo na si Knight of Wands? Upright ba itong King of Cups? In reverse? Ano tong King of Cups in reverse so gustong sabihin ni Knight of Wands? Hindi na daw siya emotional or yung, alam yung mahina, no? Nagiging emotional siya na madali siyang maging emotional, no? Na sensitive, na madaling mamanipula, mga ganun ba? Hindi na siya ganun. Kumbaga, ano na siya, strong na siya emotionally. No? Hindi na siya emotional na madaling mamanipula. Hindi na siya mamanipulate. Stable na siya. And secured. Ayan o. Stable and secured. Strong na daw yung personality niya. Oh. Panindigan niya na yung decision niya, no? Na mag-risk sa iyo. Ayan o, may pag-take ng leap of faith. Ayan. Na mag-risk siya. Hindi na siya mahina na manipula pa, na masulsulan na wag mag-risk. Hindi na siya mahina or weak na yung namamanipula na mapahinto, mapigilan ba na wag mag-risk. Hindi na siya ganon. Kasi ano na daw siya, strong na daw yung personality niya. So, hindi na daw siya masulsulan, hindi na siya manipula daw ng iba. Yan ang dapat maging aware na may mga ganyan. Hindi dapat magpa-control sa manipulation ng iba sa ginagawa nila, scheme and deceit. Kasi madaming gumagawa niyan, lalo sa panahon ngayon, at nasa end of times na to. So yan. At may madami talagang evil sa panahon ngayon. Tama po ba Lord Jesus Christ? Madami na bang evil ng mga tao ngayon? Madami na daw. Madaming evil ngayon sa panahon ngayon. Kasi nasa end of times na to eh. Di ba may mga nangyaring prophecy na, mga ganun. Yeah. Nasa end of times na to, hindi natin malalaman kung ano next na mangyayari, di ba? Only God knows. Kalmado ang lahat ay bigla na lang. Nako, hindi natin masiguro. Hindi natin masiguro eh. Kahit kalmado ngayon, hindi natin masiguro. Kasi only God knows nga eh. Siya ang nagde-decide ng pati. At may mga nangyayari nasa revelation, nasa propesya, di ba? Madami na. And then, parang sunod-sunod pa naman, lalo na nung isang taon. Pero buti nga parang nahinto eh. Nahinto ngayon. Pero hindi natin hindi tayo pwedeng makampante din kasi no one knows. No one knows kung anong mga next na mangyayari, di ba?
ano ang kahilingan mo magka-grant. Kaya, yung makarecover, ikaw to makarecover. Ikaw, hindi. Si person mo na Knight of Wands. Oo, si Knight of Wands na magsaksi siya makarecover sa yung naging emotional siya. Yun na nga yun. At nakarecover na siya sa pagiging emotional. Hindi na nga siya emotional. Alam niyo yung naging mahina siya na parang nagmukmuk na lang, naging emotional. Diba? Hindi na daw siya emotional. Hindi na siya yung nagmumukmuk na lang. Naging emotional at mahina. Parang palaban na to ngayon itong person mo. Strong na yung personality niya. Hindi na siya masulsulan yung isipan niya. Yun ang sabi niya dyan ha. So yan. Ito na lamang guys for collective reading.